January 14, Lunes, magandang umaga po. Nakumpleto na ng NBI Forensics Team ang bullet trajectory examination sa dalawang SUV na ginamit ang 13 napatay sa shootout sa Atimonan, Quezon noong nakaraang linggo. Ang resulta nito makatutulong daw para matukoy kung enkwentro o rob out ang nangyari. Base sa investigasyon ng NBI, dumaan din daw ang convoy ng mga napatay sa Camarines Norte kung saan may kaibigang minero ng ginto ang isa sa mga nasawing si Vic Seaman. May news to go si Mav Gonzalez. Base sa bullet trajectory exam ng NBI, mahigit 200 ang bullet entry points sa unang SUV na may PNPA commemorative plate. Mahigit 10 na po naman ang exit point. Sa pangalawang SUV naman na walang plaka, higit sa 50 ang entry points at lampas 30 ang exit points. Bagamat mas malaki ang bilang ng NBI kaysa sa PNP sa mga butas ng bala sa unang SUV, hindi na lalayo ang mga ito. Parehong mas marami pa ring bullet entry points kaysa exit points. May nakuha ring 3 slugs ng 2 kalibre 45 at isang 9mm sa unang sasakyan. Isang slug naman ang hindi tukoy na kalibre sa pangalawang sasakyan. Mayroon ding ilang fragments. Ang mga slug isa sa ilalim ng NBI Forensics Team sa ballistic exam upang maimatch sa mga baril na na-recover sa 13 nasawi. Kung magbabasihan naman daw ang mga basyo, nasa 10 beses lang nagpaputok ang mga sakay ng dalawang SUV. Patuloy ang NBI Investigating Unit sa pagkalap ng ebidensya at pag-trace ng ruta bago nakarating ang convoy ng Atimonan. We have already come up with something. Later on, probably, ang aming mga boss ang magbibigay sa inyo ng karampatang resulta. Bago ang nangyari sa Atimonan, dumaan daw muna ang grupo ng mga nasawi sa Jose Panganiban, Camarines Norte, na kilala dahil sa pagmimina ng ginto. Nakausap ng GMA News ang isang minero at negosyante roon, na kaibigan daw ng sinasabing leader ng mga napatay na si Vic Seaman. Aminado raw si Seaman na sangkot siya sa iligal na gawain. Sabi ng PNP, miyembro raw ng Gun for Hire Group si Seaman. Ang trabaho talaga niya, gambling. Siya mismo nagsalita sa akin. January 6, bago ang umano'y shootout, pumunta raw sa kanila ang grupo ni Seaman. May proposal na magtayo ng security agency na tatawaging Golden North. Humingi raw ng mahigit 4 na milyong piso sina Seaman pero tumanggi siya. Kaya hindi raw totoo na may dalang pera at ginto sina Seaman nang maganap ang barilan. Walang pera nawawala. Kasi hindi ko sila nabigyan ng pera eh. Walang ginto nawawala kasi wala mga ginto pero usapan punta sila rito. Dati nang sinabi ng ama ni Vic Seaman na negosyante ang kanyang anak at lehitimong nag-ooperate ng isang security agency. Mav Gonzalez, GMA News.